Mga kapasyon, magandang araw. Huwag galoing manood, pag-subscribe sa aking YouTube channel. At linggo-linggo po'y mabibigay ako ng dagdag kaalaman para sa ating, especially sa ating mga backyard racers na gusto matuto, gusto maragdagan yung kaalaman sa pagmamanok. Maraming salamat. Kita-kits tayo, mga kapasyon. Magandang araw ulit, mga kapasyon. Pagsabihin nating fight niya, ang dami nating ipinig ituro pagdating dyan, no? So, of course, karamihan ng tanong, Dok, ilang bisis kayo mag-drop? Anong purpose na i-drop natin yung manok doon sa cockpit? Doon ka lang sa cock house. Mga 2 to 3 hours, pag wala ng problema yung manok natin, pwede naman yan. Ang check natin, yung ipot, saka yung galaw, yung hipo ng manok, kung wala bang pagbabago. Tapos may nagtatanong, Dok, paano natin malalaman pag ang manok natin talagang off na? Anong mga signs ang manok natin is talagang nasa sa pointed siya? Una-una, sa balahibo. Ang balahibo ng manok na hindi nag-off, talagang okay siya. Medyo shiny siya, no? Pag hawakan yung paa, malamig. Yan ang usually na mga pinisi ng manok natin. Okay pa siya, pointed siya. Then, kung titingnan mo sa ipot, hindi wasak yung ipot, hindi din solid yung ipot, tamang-tama lang. At saka, alam naman natin pag empty yung manok, no? Ang ilalabas niya na ipot is yung parang vanilla, na parang dura, na maliliit na dura, no? Na hindi naman siya wasak. Para baka sabihin nyo, pag wasak na yung parang puti ng itlog, no? Kita mo pag ganyan, pag lumalaway na, delikado niya yung ganyan klaseng ipot, mga kapasyon. So, isa yan sa mga simptomas na okay. Tapos ang kilos ng manok, no? Titingnan natin yung kilos ng manok, tapos ang katawan ng manok, okay ba? Tapos pag palakarin mo, sharp siya, no? Balahibo niya, shiny siya. Tapos nasa right ang temperatura ng ating cockhouse, malamang malapit ka na sa katotohanan. Pag sasabihin natin, Dok, paano pag ang manok natin off? Una-una, dry yung balahibo, may diferensya sa ipot, no? Mainit na yung paa, tapos parang matamlay siya, pakitaan mo ng picker, hindi siya kimikibo, hindi siya gumagalaw man, parang wala sa tawag nito, wala sa mood yung manok natin. Unlike doon sa manok na on, yung pointed siya, paglagay mo ng picker, pakitaan mo siya ng ibang manok, sharp na sharp yung mata nila, no? Yun ang usually makikita mo, tapos belly alert yung manok natin. So yan mga sistema, mga kapasyon. Kung sakasakaling talagang off na yung manok, wala tayong magagawa, talagang mahirap na, lalo na kung anong gagawin natin. Of course, troubleshooting tayo. Pag hindi na pinipalitan yung manok, or off talaga siya, wala tayong magagawa. Advice natin, magturok na lang tayo ulit ng full power, mga 1 hour or 2 hours before the fight, para lang troubleshoot. Patak tayo ng 5 drops ng energizer, tingnan natin kung gagalaw ulit yung manok. Kung wala talaga, kung nangangayaw, wala problema, pwede mo palitan kung nangangayaw. Pero pag hindi nangangayaw, talaga off yung manok natin, no choice. Troubleshooting, talagang yun nga, nabanggit ko, full power, energizer, pwede tayo magbigay ng ganun, no? Kasi pag at least kung kaya pang magpalit, no? Sa mga cock derbies, sa mga lugar na pwede magpalit ng manok, pwede kumuha, okay lang. Pero sa mga stag derbies na ang mga wing band submitted yan, ang wing band submitted yan, mga leg band naka-record yan, mahirap kang magpalit. Unless lang kung nangangayaw yung mga manok natin, no? So yun po, afternoon, pagsabing lember, pagdating sa
final reweighing ng manok, siguraduhin natin na pag reweigh ang mga kamay ng kalaban, wala dyan. Kasi may iba dyan, medyo marurunong eh. Talaga yung daliri sa ilalim ng pakpak ng manok. Kung wala sasabihin, nako, ano to eh, nanunuka to. So, delikado yung mga ganyan na sistema. Out talaga, tapos kung titingnan mo lang, after doon, pasok, tarian na sila. Pagtari, siguraduhin mo na tumatari na rin yung kalaban mo. Sabay kayo magtari. Huwag kayong natari ka na, yung kalaban mo wala pa. Kasi technique din sa iba yan eh. Mag-delay sa pagtatari para yung manok mo magnanam yung natarian na portion. Pag magnanam na yan, na hindi masyadong nagking siya, ang mangyayari niyan, hindi niya ipapalo yung paa na nagdanam, no? Lalo na pag nagking siya. Pag nagnanam ng umpisa, hindi niya ipapalo dyan. Ang gagamitin nila kanan. Kaya ang tataka ka, bakit hindi nakapatay yung manok natin? Mas maganda, pag tari niya, sabay kayo, sabay akyat, wala problema. So, pagdating doon, pagbitaw ng manok natin, paghiting ng manok natin, siguruhin natin na marunong ka maghiting ng manok mo na ito, pwede itong bitawan. Saka, sa taas, tingnan mo rin kung anong kilos ng kalaban natin, kung talaga pang ras ba ang kalaban, or abang ba ang kalaban, tapos tingnan mo rin yung klaseng manok ang kalaban, kasi matchat-chat mo yan kung anong mga bloodline ang hawak nila, kung anong sistema. Mas maganda, kung ikaw handler, ikaw may-ari, lagi mong hawak yung manok mo, mas maganda ikaw talaga magbitaw. Kasi yung mga tao ang ipabitaw mo sa kanila, hindi alam nila kung anong kilos ng manok. Anong sistema ng laban ng manok mo. Baka mali yung paglagay nila ng manok. Pag-hitting at saka pag-trap sa manok doon sa rueda. Mas maganda tao mo kasi ang feel ng manok mo, ang manok sanay sa feel, sa hawak ng tao mo or ikaw mismo may-ari. No? So, yan po mga kapasyon. Sana marami kayong natutunan sa araw na to. Iba na namang segment ng ating IFM. Maraming salamat po.